Hello guys, I'm CJ Altonaga. I'm a certified public accountant for almost 10 years and a financial advisor for almost 5 years. As an accountant, I can see lots of figures or amounts parang in a world namin ang dami-daming amounts na makikita, milyones, pero hindi naman sa akin syempre. And I'm inclined na towards na i-educate yung people about dun sa accounting and yung finance. Kaya pinasok ko na din yung pagiging financial advisor noong 2019 kasi I can see na pwede siyang turo, makapag-educate ng people to help them realize and educate about finance and uh, life insurance. So, ayun nga, as I said, gusto kong makakapag-educate about life insurance and finance. So, this mga part na to is about the life insurance and other related finance topics dito sa magiging playlist na to. So, sa ngayon, ang iaano ko lang muna is yung introduction to life insurance. So, disclaimer lang, this is based on my opinion. My agency is not involved in the making of this video. So, I won't say any topic or any ano na related kay agency ko. So, ayun lang para hindi naman masyadong maging involved yung agency ko dito. Pero, if you want to know more, syempre, you can always chat us me dun sa Facebook page namin. So, why does a man work? So, bakit nga ba tayo nagtatrabaho? So, bakit nagtatrabaho yung tayo, bakit tayo nagpupursige magtrabaho? So, man works because he wants to earn money. So, ang gusto niya ay maka-earn ng money, it, which is a means to achieve the different dreams for ourselves sa atin. Kung may dreams man tayo, kailangan nating magtrabaho para mai-achieve natin yung dream na yun. And for our loved ones. Siyempre, hindi lang naman tayo self-centered. So, meron din tayong dreams na para sa loved ones natin. Siyempre, kapag, kunyari, ang dreams mo is maging mayaman, siyempre, dadamay mo na rin yung pamilya mo na magkaroon ng parang pag gusto mong makaangat sa buhay, syempre, involved na din yung pamilya mo doon na pag ako yumaman, magiging ayos na din yung pamumuhay ng pamilya ko, magiging masaya na din, ganyan. Magiging wala nang problema masyado sa finance, wala na masyado pera sa kung saan nakukuha ng ganyan. So, ayan, mga dreams natin na kaya tayo nagtrabaho, kaya tayo nagpupursige, nagsisipag kasi gusto nating ma-achieve yung dreams na yun. So, every individual finds meaning in life by striving to give the best their loved ones. Kunyari, may anak ka, may pamilya ka, syempre, kaya nagtatrabaho ka, binibigay mo yung oras mo sa trabaho mo para maibigay yung gusto ng pamilya mo. Yung anak mo gusto ng ganito, ibigay mo. Kasi as much as possible, gusto mo siyang bigyan. As much as possible, gusto mong maging maayos yung pamumuhay nyo. Yung walang masyadong problema. Yun. Let us put in this in the light of achieving our financial goals in life for ourselves or our family. So, syempre, tayo naman is syempre, ang topic natin is yung finance. So parang yun kasi yung nagiging root of all our problems. Hindi naman sa ano. Pero parang ganun yung nagiging ano natin. Syempre kapag may pera tayo, madali tayo makakapag-say ng, ay gusto ko ng ganito, ganyan. Pero hindi, yun nga, parang yun kasi yung parang nagiging root kung meron lang, parang iniisip natin kung meron lang akong pera, hindi ko po problemahin yung bills ko, kung meron lang akong pera, may dadala ko yung anak ko dito, ganyan. Parang ganun yung nagiging mindset na kasi natin. So therefore, income is arguably important. So, hindi na tayo ano doon. Kailangan talaga natin ng pera or ng income para
mabuhay at may achieve natin ang dreams natin. So, but how do we keep a steady flow of income? Syempre, nagkakaroon tayo ng trabaho, steady ba yung income natin doon? Yun. Ano ba yung ways natin? To ensure that we realize our dreams, we protect, save, or invest our income. So, paano natin ma-achieve yung dreams? We have to protect that income. Kailangan lagi tayong may income. We have to save para ma-realize natin yung dream natin and invest our income. Kung mag-save lang tayo na mag-save, hindi natin yung palalaguin. How much time do we need to save para ma-realize natin yung dreams na yun? Ganun siya. So, ano-ano ba yung mga sources of income natin? So, man at work, syempre yung pagtrabaho natin. Money at work, yan yung nag-invest ka, tapos bahala na si money na mag-grow itself. Ganyan siya. And donations or charities. Syempre, kapag may nagbigay sa'yo, na wala ka namang ginagawa, hindi ka naman nagtatrabaho, yun. Donations and charities yun. So, what are the hazards to income? So, 'di ba nagtatrabaho tayo? Kumbaga, hindi natin namamalayan na may mga hazards or may mga risk dun sa pagkakaroon natin ng income. So, life is full of risks. Yun nga sabi ko, mga dangers in life. Ganyan siya. There are risks in life that stand to endanger the income and cash flow of any income earner. So, ano-ano yung mga nag-i-endanger dun sa ating income na pwedeng maghinder or ng ating income. So, yan. Dying too soon. So, kapag syempre, wag naman sana. Pero, life is short. Life is full of mysteries. Ganyan. So, hindi natin malalaman. Pero definitely, hindi man ngayon, hindi man ngayon, pero soon or too soon, wala na tayong alam dyan, kundi si Papa God lang, yung may alam kung so, siya lang yung tanging may alam kung kailan tayo magdaday. Pero, ayun nga, example, yun, the untimely death of the provider means an end on the contribution to the family income. This devastating loss is a familiar scenario that may happen to just about anyone. So, untimely death, sample, si Padre Pamilya, habang working siya and siya lang yung mag-isang nag-work, siya na yung breadwinner, siya na yung, kasi si wife is nag-aalaga pa, maliliit pa yung mga anak. So, ang mangyayari, pag namatay si husband, wala nang income, nalalabas. So, hindi natin inaasahan yung pagkamatay ni husband. So, paano na lang yung mga dreams ni husband para sa pamilya niya, paano na lang yung dreams niya para sa anak niya, sa wife niya, yun. So, mawawala yung income na magpo-provide dun sa family to realize those dreams. Yun yung isa sa hazards of income. So, again, ang hazard of income is living too long. Bakit? Kung hindi ka man mamatay agad, ikaw naman ay mabubuhay ng mahaba. So, retirement is inevitable. While to some, it means living off their retirement pay. To others, it means loss of income. So, kung ikaw, may retirement ka naman na magagaling dun sa SSS or kung saan man may retirement plan ka, good for you. Pero, paano na lang sa mga walang prepared na income? So, yun nga, syempre, hindi ka na din tatanggapin sa mga trabaho kasi konti na lang yung mga trabaho na nag-o-offer na mag-hire ng mga senior citizens. Diba? Tsaka,
ayun, konti na lang yung mga nag konti lang yung mga nag-hire ng mga senior citizens. It means, kapag senior ka lang, wala ka ng income, paano ka pa? Syempre, kapag senior ka na, marami ng maintenance meds, marami ng ano. So, kumbaga hazard din siya sa income kasi mawalan ka ng income yet magkakaroon ka ng maraming expenses. So, yun. Disability, syempre, kapag a person who can no longer physically and effectively perform his tasks, given tasks, will be forced to terminate his employment, and this is tantamount to income loss for the family. So income loss siya sa family kasi nga, kunyari, hindi ka na makapagtrabaho kasi na-stroke, yan, disability, na-stroke, hindi na makalakad, hindi na maka-function yung kalahating katawan. So, no choice kasi wala naman tatanggap na work na you are disabled, na hindi mo magagalaw yung half part mo. So, kung meron mang nag-ano ng work na ganun, kumbaga konting-konti na lang. So, ayun, parang hazards or risk din siya in life na makakapag income loss to the family. So, syempre, may dreams ka para sa family mo, tapos bigla ka na disabled or hindi ka na makapagtrabaho kasi, yun nga, na aksidente, nawalan ng ganyan, ganyan. So, meron ding income loss dun sa, sa ating. So, what is the human life value? A person's human life value is a measure of what he has been able to accumulate, like his asset, and he can reasonably expect to earn in the future. So, ito yung na-accumulate mo na and may expect mo pa in the future. So, yun yung value natin as a human, kung ano yung meron ka at kung ano yung may expect mo na ma-earn mo pa in the future. Yun lang. So, risk sharing. So, risk sharing is a founding concept of the life insurance. Life insurance, we do not face the life risk alone. So, ito yung foundation ni life insurance. Si life insurance kasi, through risk sharing or pakikiramay, people pool their resources to create a dependable device in the event that such life risk happen. That is the core of life insurance. So, nagre-risk share tayo, yung mga willing to put their money on their life insurance is pinupool ni life insurance company yon together para ipamahagi dun sa mga talagang nangangailangan na immediately. So, kunyari si person A, person B, hanggang maraming person. Si person A, hindi niya pa naman kailangan. So, nandyan lang yan, yung pera mo dun sa insurance company. Then, si person B, kahit nakakalagay lang niya, is kailangan na agad niya kasi nagkaroon siya ng na-aksidenta siya or whatever. So, ayun, bibigay ni company yung mga na-pooled niya at napalago niyang money dun kay person B. Para yung risk kasi maibigay dun, mahati-hati. Kasi kung tayo lang, kung si person A lang yung ng risk, kunyari, si person B lang yung may risk ng pagiging nung mga life na yun, yung mga life uncertainties. So, si person B, hinuhold niya mag-isa. So, ang naiipon pa lang niya is, kunyari, ang balak niya ipunin for the month or monthly is 3K. So, 3K, 3K, 3K. Tapos, may nangyari sa kanya on the second year. So, magkano pa lang yun? Sabihin na natin 72K. So, 72K pa lang yung naiipon niya kapag finish niya yun on her own or on his own. So, 72K pa lang. Pero kapag nag-life insurance ka, yung risk na yon, hati-hati kayo, then may bibigay sa iyo kung ano man yung human life value mo. Parang ganun yung hati-hati sa share sa risk nung nung mga life
risk. So, ganun siya. So, what is fund pooling? So, yun nga, ang complete example of risk sharing is fund pooling. So, it refers to a collective savings scheme. Lahat kayo pupunta dun sa lahat kayo mag-iipon dun sa large sa ano na yun, savings na yun. Then lahat yun edi magkakaroon ng ano, kumbaga pa piso-piso, piso-piso tayong lahat. Kunyari 1,000,000 tayo, pa piso-piso tayo. Tapos magiging money na siya na malaki. So, pwede natin siya i-invest. Pwede i-invest ng mga experts para magkaroon ng profit. Then, ibibigay kung kailangan mo na, kung bigla ang i-hit ka ng life risk, so, ibibigay siya sa'yo. Ganun yung concept niya. So, life insurance as the solution to the hazards to income. So, hazards to income, sabi nga natin is dying too soon. So, pag nag-dying too soon, kailangan may family protection. So, ang family protection, kunyari, nag-die too soon, may bibigay sa'yo si life insurance company, may bibigay dun sa beneficiaries mo para ma-realize ng family mo yung dream mo para sa kanila. So, being disabled, saving siya, pwedeng may saving, magbibigay din sa'yo si life insurance ng savings mo para habang disabled ka, habang hindi ka pa nakakatrabaho, habang hindi ka pa nakaka-recover, may savings ka, makakapagtuloy-tuloy pa rin yung income mo. Ganun yung basic services na ino-offer ni life insurance. So, living too long, so, meron din tayong retirement income. So, pwedeng si life insurance magbigay ng lump sum of money para meron ka pa ding income at your retirement age. Ganyan siya. So, with life insurance's concept of risk sharing, it allows people who have similar circumstances to help each other in order to prepare for the adversities that hazards to income may bring to the family. So, ganun nga. Parang si life insurance kasi is parang fund pooling siya para kung sino man yung may nangailangan, yun yung bibigyan. So, kung hindi mo pa kailangan, ngayon, panigurado, kailangan mo siya sooner date. Pero, yun nga, marami ng nag-pool ng fund para sa'yo. Ganun siya. Ganun siya tingnan. So, and itong income na to, itong pera na to, ini-invest ng ating experts para magkaroon ng income. Then, pwedeng i-distribute with the members of the fund pooling community. Ganun siya. Yun lang, yun muna yung i-discuss ko regarding ating life insurance. So, thank you for listening. If you want to know more or get personalized life insurance, chat me on our Facebook page, which is thefacebook.com/outftravel/ yun lang. Yun lang. Thank you for listening. Alam ko, may mga followers ako dito na hindi na for accounting purposes. Pero, yun nga, nagbabaka sa kanila lang to parang advertisement lang to dyan. Pero yun nga, please like, comment, share, and subscribe kung okay sa inyo din tong part na to. Thank you!